Meron po akong ipapakita sa inyo mga kaibigan. Hindi ko man ito sinasabi na buong katotohanan ito, pero sa tingin ko meron ding kaunting katotohanan ang video ito mga kapatid, no? Ito po ay ang pamagat niya po ay Iglesia ni Manalo Iskandal. Hindi ko sinasabing 100% totoo ito mga kapatid, pero may kaunting katotohanan din ito naman mga kababayan. So panoorin natin ano po yung sinasabi itong video na ito. Narito po. Hindi po personalan ng ating ginagawang pagbubunyag, kundi ang mga mali-maling turo at aral po ng kapatid na Eranio Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia ni Cristo ang nagsasabi, nagpapatunay, hindi matino ang lahat ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat po, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi man buong buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Yan ang buong giting na sinabi ng tagapamahalang pangkalahatan na konsentidor sa kanyang mga manggagawa sa paggawa ng masama. Kaya tanong ko po, sino po ang tinutukoy ng ating tagapamahalang pangkalahatan nang sabihin niyang walang matino, sinungaling ang lahat, at nagpapabaya sa iglesia? Ang tinutukoy ng kapatid na Eranio Manalo doon, kabuuan yon ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Nakita nyo, napakarami ng anomalya, napakaraming mga tiwali na ginagawa po ngayon sa iglesia. Masakit na salita, nasaktan ako sapagkat ako'y manggagawa rin. Meaning, manloloko ako. Yun ang katumbas po nun eh. Doon sa kanyang pahayag na yun, inaamin ba niya o hindi niya inaamin na kasama siya doon sa mga manloloko? Aminado, kaya siya nga unang magpapasabog eh. At dati na po niyang inaamin na talagang kung susuriin natin yung kanyang mga sinasabi, ginagawa po niya yung pandaraya, yung panloloko. Naghanap siya kung saan. Maski sa Maynila, ang mga manggagawa rito magdaraya. Nakahilera at kaiba-iba ang mga luxury cars. Ang kanilang mga asawa ay mga signature, ang mga suot ng mga gamit. Doon po makikita na ninyo ang korupsyon. Pinapag-aabuli na, minumulestya pa. Ganun po. Yan, nagpapakasasasin na ngayon. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa. Para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulog niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, ang tinatamasa niya. Pero ang iglesia ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo. Panubha po ng panubha ang mga katiwalian. Lalo na po sa pananalapi. Pananamantala po. Kaya't na makikita sa mga pamamaraan po nila, sa mga di umano'y pagkasaayos ng mga tanggapan, ang paglapastangan maging sa nag-iisang natitirang anak ng suko, ang kapatid na Bienvenido G. Manalo. Manipulasyon sa mga nasasaklaw ng kanilang tanggapan, Engineering and Construction Department, para lamang bigyan daan ang maraming anomalya. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagawa. Bakit hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas. Iisang besto ay pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa. Ipagkanulo Diyos. Mahilig sa pagpapalusot yan eh. Hindi aamin eh. Alam niyo si Satanas aamin sa kasalanan, itong puno hindi eh. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungali, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, ay lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan.
talagang napakakapal eh. Mhm. Ang kapal. Adobe, Ang kapal. Hindi lang yun ang napansin ko, kapatid na Michael. Ano po? Pag ito pala nang hihingi, bibilihin siya, o kaya nangungutong doon sa kanyang mga miyembro, ang baba-baba ng boses eh. Mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Parang pulubing, nagmamakaawang, namamalimot. Opo. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Tulungan niyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Ano ho ang sanhi nito mga abduction na to? Bakit ho dinudukot ang mga ministro? Kasi maraming mga ministro at mga manggagawa sa iglesia na nakikita nila yung mga ginagawang mali ng mga manalo. At dahil sa hindi na nila matiis ang mga pinagagagawa, ay nakapagsasalita sila ng pagpuna o kung hindi man sasabihin natin pagtuligsa doon sa mga pinagagagawa. At dahil doon ay nagagalit yung mga manalo sapagkat bakit sila pinupuna. At paano po sila dinudukot, sir? Gaya halimbawa ng ilan ay kinuha ng militar, iba ay kinuha naman ng pulis. Ng hostage na kung ano-ano, kung sino-sino hino-hostage eh. Sasalaula na. Napakarami na pong katiwalian at ang pinakamasaklap sa lahat ay yung mga nawala po na mga ministro, yung mga missing na mga ministro. Siyang nang hostage, kapatid na... Kailan po yan? Extortionist. Oo, yan ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Tulungan niyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Nagbabala naman si dating Iglesia ni Cristo Minister Lowell Menorca sa umano'y armadong grupo na mistulang hit squad ng Iglesia ni Cristo. Itong ska naman ngayon, sa mga lugar, sa mga distrito, masasabi nating operators, yun ang mga hitman nila. Sila yung gagawa ng anumang kinakailangan kung yun man ay pagdukot, pagpatay. Gusto nila akong magsalita na sabihin kung hindi totoo yung tungkol dun sa mga abduction at dun sa mga yung sinabi ng aming ng asawa ng kapatid na Tenny at ng kanyang anak tungkol sa nanganganib ang kanilang buhay. Hindi ko masasabi yun sapagkat ako mismo alam ko nanganganib ang aking buhay. Ngayon, naging armadong grupo na ito na ginagamit ng INC laban sa mga sumasalungat sa kanila. Kaya nga, kung doon sa Mindanao, merong abosayak, nang hostage. May mga commander, commander robot. Dito, nang hostage din eh. Yan ang tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Kamusta ho naging buhay niya doon po sa kampo ng INC? Very traumatizing daw po. Sa briefing namin, very short, hindi pa po kami nakakakuha ng detalye. But merong mga continuous at consistent na interrogations, torture, paghihigpit, and of course, yung detention. Pero grabe, attorney, kasi nung una, syempre, yung mga reports, kidnap, di ba, abduction. Pero sa sinasabi nyo ngayon, mas marami pa yung naging paglabag na umabot hanggang torture, kanyo. Yes, ma'am. And maliwanag naman po pag nakausap ninyo na matindi po ang pinagdaanan niya. 3 months po siyang hindi namin nahanap. Ang tanong, bubuhayin pa ba kayo pang umahala? Yun ang hindi ko malilimutan na sinabi niya nang galing sa bibig niya. Sabi ko, sino ba kayo? Sino ba kayo? Taga-Central kami. Ano ba? Oh my God. Totoo yung sinasabi ng kamabasa na may mangyayari sa amin. Ito ba yun? Ito ba yung sinasabi niya yun na kung bubuhayin pa kayo na pamamahala? Hindi ko po maatim na hindi ko maipahayag ang isang lihim na panukala
ng kapatid na Eduardo Bimanalo. At lalo pong lumubha ang paghihirap, paninikip ng aking dibdib. Nang marinig ko po ang detalye ng lihim ng panukalang yon. Ang lihim na planong sinasabi ko po ay tungkol sa pagpatay sa akin ng kapatid na Eduardo Bimanalo. Mga walang kwentang tao yan at kinakasangkapan ng demonyo. Mga Judas. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas. Iisang beses ko pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa. Ipagkanulo Diyos. Hindi natin dapat pagpatay. Meron tayong kaway. Mamamalagi ba kayong susunod sa kanyang uri ng tao? Sinungaling na. Sira Paulo. Gaya ng sinasabi ko mga kaibigan, yun ay magaling magaling yung nag-edit sa video, no? Pero yung salita ni Michael Sandoval, ni Paul at saka ni yung isa pa, yung mga kasi sa running debate po yun kay kapatid Nelly sinasabi yon. Kaya lang magaling yung nag-edit, no? Pero hindi ko sinasabi na edit din yung mga bali-balita, no? Mga kaibigan, na pag-hostage, pagpatay. Kasi andyan naman sa balita yan. Pero kayo na po bahala kung naniniwala po kayo o hindi. Bahala na po kayo mga kapatid, no? Ito yung sinare ko lang mga kaibigan kasi natuwa ako dun sa galing talino nung nag-edit sa video. So maraming salamat po.